Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. So after natin ma-vlog yung bagong electric scooter nga po na mula sa CF Moto, may mga ilan subscribers natin na nag-suggest na mag-vlog naman tayo sa Yadeya. Kaya naman nandito tayo ngayon sa Yadeya, Caloocan mga kamots para i-vlog yung pinakabagong electric scooter po na labas nila. Ito po yung pinakabagong GT80 from Yadeya. So sisilipin natin kung ano-ano mga tinataglay nitong specs, features, aalamin na rin natin yung detalye regarding sa motor specs at battery specs nitong bagong electric scooter na ito. Kaya naman kung naghahanap ka isang electric scooter na bukang motor pa rin, so marami magustuhan mo itong pinakabagong Yadeya GT80. Kaya naman huwag na natin patagalipian, simulan na natin. Right, so ito po yung pinakabagong labas na electric scooter po mula po kay Yadeya, the GT80. Unang tingin pa lang talaga siya mga kamos, mapagkakamala mo talaga siyang maxi scooter na de gasolina. Pero ito po mga kamos, electric scooter. Ang laki niya sa personal, tapos meron siyang nakakahawig na isang motorsiklo sa isang brand. Color pala na binablog natin for today is color white na may touch of black. May mga ibang kulay pa raw nito mga kamos. I think may black pa and then may gray. So sa ngayon, as of August 2026, nag-iisa lamang po itong GT80 na nandito, color white. Meron siyang windshield dito, na dito na rin nakapwesto yung turn signals niya. Ayan. Dito, kung mapapansin nyo, sa gitna, meron siya ditong parang butas. Ayan. Pero ito, mga kamots, abang yan. Kung sakasakali maglalagay kayo ng dashcam dito sa Yadeya GT80. Meron na po siyang slot dito for dashcam. Nakalagay dito yung pangalan mismo ng e-scooter na to, GT80 na naka 3D emblem. Sa headlight naman niya mga mods, by the way naka-LED na po pala lahat ng mga ilaw nitong electric scooter nito. From turn signals, headlight to daytime running light. So naka-activate to, mamaya papakita ko sa inyo yung itsura nitong headlight niya. Tapos dito naman tayo sa baba niya, so naka-telescopic port na merong rubber boots or rubber protection dito sa fork niya. Ganda. Ang ADB style. Tapos sa fender niya, naka two-tone. Gloss black tsaka gloss white. Ayan. And then ito naman mga kamas yung itsura ng gulong niya. So naka-alloy tayo dito na mugs. Naka matte black powder coated finish. Tapos mataba yung gulong nyo. Ayan. Meron siyang center footboard na napakalawak dito mga kamos. And ayon kay Yadeya, dito na rin po nakapwesto yung baterya niya. Kaya naman yung sentro ng bigat niya, mga kamos, talagang yung bigat niya ay nakasentro dito sa gitna. So, extendable yung foot natin hanggang dito. Ayan, para sa talaga siya naka-maxi foot style. Tapos, meron siyang foot peg dito na alloy. Ayan, natitiklop siya. Meron pa rin tayo ditong emblem na GT80. So, naka-dual shock absorber din po ito sa likuran, mga kamos. Tapos, meron siyang tire hugger dito. Ayan, naka-ABS plastic na hindi basta-basta mababasag. Tapos, eto mga kamos, naka-disc brake na rin ito sa likuran. Kaya naman when it comes to braking power, hindi ka rin mabibitin dito sa electric scooter na ito. So, expect natin na malakas-lakas yung braking power din itong GT80 na ito from Yadeya. Ang ganda ng style ng taillight nyo, may design. Ayan, tapos sa turn signals niya, naka-integrated na rin po. Meron siyang reflector dito na kulay pula, tapos built-in plate light. Proceed na kagad tayo sa sukat ng gulong ito, pinakabagong Yadeya GT80. Sa harapan po gumagamit po ito 100 by 90 by 12. Ayan, naka 12 inches. Tapos naka-tubeless tire na rin po ito, mamos, ayon kay Yadeya. And then ang tire na ginamit dito is Harrison tires po, harap at likuran. Pagdating naman po sa sukat ng gulong niya sa likuran, ito po ay naka 120 by 80 by 12 inches din po. Ayan. So bago ka makalimutan, ito po pala itsura ng center stand niya. Ayan, so makapal yung ginamit na bakal ni Yadeya. Pati dito sa side stand niya. Dito sa upuan niya, so malapad yung upuan niya of course. Tapos sa passenger malapad din. Tapos parang naka-camel back seat na rin yung style niya. Yung upuan niya rito. Tapos may grab bar tayo dito na dalawa. Two portion, naka matte black paint finish na naka-alloy. Tapos ito naman mga kamos yung under seat compartment niya. Half face kasya dito pala. Ayan, medyo maliit lang ang shell. Ayan, ang kagandahan dito sa under seat compartment niya mga kamos, kaya kung mapapansin niyo meron siyang takip. So tatanggalin natin siya. Ayon po kay Yadeya mga kamos, meron kayong lagayan ng reserbang baterya dito. So ito po yung pinaka-compartment niya. So ito mga kamots yung lagayan ng sinasabi kong reserbang baterya. So ito po mga kamots, nasa sa inyo na yan as a owner kung gusto niyo bumili ng reserbang baterya.
Mas maganda yan mga mos kung sakasakali maglo-long ride kayo, kung sakali malobat yung pinaka main battery niya dito sa may footboard niya, at least meron pa kayong reserbang baterya dito na nakalagay dito sa underseat compartment niya. Nabibili po separately mga mos dito sa Yadea. So hindi po siya kasama kapag bumili kayo nitong GT80 dito. Ayan, so bibili niyo po separately yung reserbang baterya niya. So kung kayo mahilig kayo sa mga long rides and then gumagamit kayo ng electric scooter katulad nito, so mas maigi and I must suggest mga mos na bumili kayo ng reserbang baterya para dito. Para kung sakaling malayo-layo yung lalakbay ninyo, e-bike ang gagamitin ninyo, so meron kayong reserba na bateryang backup dito na naka-dedicated mismo dito sa underseat compartment niya. Ayan. And then kung sakasakali naman mga amos na ililipat nyo yung source ng battery from footboard, so meron siya ditong outlet, so ililipat nyo lang dito. Kung sakali malobat yun nandito, dito naman yung magkukonsumo na baterya dito sa reserva. Ayan, ito po yung pinaka outlet niya. Ililipat mo lang dito. So dito naman tayo sa part na to. So meron siya ditong hook, mga kamos. Naka metal hook tayo dito na retractable. Kaya kung sakasakali may mga bibilin tayo, pwede natin isabit dito. Tapos ito, abang lang daw to mga kamos, or style lang kung sakasakali, no? Sa left side niya. And then dito naman tayo sa right side niya. Ayan, so meron siya side pocket na kasya isang maliit na bottled water lang. Tapos gloves, cellphone, mga barya-barya, wag lang natin iiwanan, kasyang-kasya dyan. Tapos, hindi pa siya nakakilis. So, naka-ordinary key ignition lang tayo dito. Ayan. So, disusi pa po siya. Ito po yung itsura ng manibela niya. Meron siyang logo ni Yadea dito sa gitna. Sa mga buttons and switches tayo, so, meron siyang built-in passing light dito. And then, high beam, low beam, turn signals, left and right, busina. And then, ito mga kamos para to sa instrument panel niya. Ayan. Tapos, ito naman mga kamos sa instrument panel din niya, itong controls na to. Tapos ito, headlight on and off kung gusto natin nakapatay yung ilaw. Tapos hazard switch, meron na rin po ito. Sa hand grip niya, ayan, so wala siyang bar end. So, ganda ng hand grip niya. Simple lang yung design pero makapit. Tapos sa mga brake levers naman niya, naka matte black, paint finish, left and right. So dito na tayo lastly mga kamos sa instrument panel niya. Pakita ko sa inyo mga kamos kasi naka-activate po ito. Ayan. So, ito po yung itsura ng instrument panel niya. So, naka-LCD display tayo dito. Hindi siya naka-TFT. Pero malinaw naman na pinapakita yung mga details dito. Dito sa right side, dito sa left side na dito yung battery health. So, yung battery charge niya. Ayan. So, hindi lang nakikita kasi may cover. Hindi natin pwedeng tanggalin. Tapos, dito yung speedometer niya. Tapos, yung trip meter. So, basically, yan yung mga pinapakita dito. So, yung pang mga indicators nandito sa taas. Ayan. Okay, so to give you an idea lang mga amos kung gaano nga ba kataas itong pinakabagong Yadea GT80. So, sasakyan natin to. So, again, I'm a 5'6" in height. So, titignan natin kung gaano kataas itong seat height niya. As you can see mga kamots, abot na abot ko naman siya. Yung pinaka-sahig. So, para sa mga 5'6" in height, at least may reference na kayo kung sakaling bibili kayo nitong GT80. Ayan. So, kayang-kaya din to mga amos at mga 5'5", 5'4". Ayan. So, sa 5'4" siguro to 5'3", kung gusto nyo, bababaan nyo na lang yung seat height o kaya yung shock absorber niya. Kapapalitan nyo na mas mababa. Ayan. So, yan po yung seat height nitong GT180 from Yadea. Para lang meron kayong reference mga amos kung sakasakaling bibili kayo nito kung gaano kataas yung seat height niya. So yan po yung looks and appearance nitong pinakabagong Yadea GT80. So alamin natin kung ano-ano mga motor specs, yung battery specs nito na tinataglay ng mula po nito kay Yadea e-scooters. Ito po yung pinakabagong Yadea GT80. Isang bagong labas na electric scooter na maxi scoot style mula kay Yadea. First, pag-usapan muna natin yung kanyang motor specs. Ang motor type po nito ay naka-wheel hub motor na mayroon pong rated power output na 3,000 watts at mayroong peak power na 5,000 watts. Well, sa ganung rated power output at peak power output nga po ay masasabi kong hindi ka na rin lugay dito sa electric scooter na ito. Lalo pa nga pinatunayan na nito na kaya nitong tumakbo sa max speed na up to 90 kilometers per hour o mas higit pa dun, which is malaking bonus na rin pagdating dito sa e-scooter na ito from Yadea. Well, pag-usapan naman natin yung kanyang battery specs. Ito po ay gumagamit ng lithium iron phosphate or LFP battery. Isang uri ng baterya na dinesign for a much longer lifespan with a high safety ratings and low fire risk. Sa madaling salita nga po ay matibay at sure na tatagal ang mga bateryang nakakabit dito
dito sa electric scooter na ito. Sa kanya pong battery capacity, ito po ay merong 72 volts 50 amp hour para sa main at 72 volts 30 amp hour naman para sa secondary battery po nito. Nakaya rin po maglakbay hanggang sa layong 170 kilometers sa isang full charge nga lang po ng dalawang battery nito. Pero kung hindi mo naman ito gagamitan ng secondary battery, kaya nitong lakbayan hanggang layong 110 km sa isang standard full charge battery. That's why, as I mentioned earlier, kung mahilig ka sa mga long rides at gumagamit ka ng electric bike, mas maigi kung dadagdagan mo ito ng secondary battery as a reserva para kung sakasakaling malayo ang lalakbayin mo gamit itong GT80 from Yadea, at least malayo-layo din yung mararating mo. At pagdating naman po sa kanyang charging time, ayan po kay Yadea ay kaya po nitong mag full charge sa loob ng 6 hanggang 8 oras, na para sa akin lamang po medyo may katagalan nga lang. Pero given na hanggang 170 kilometers ang kayang lakbay nito, sa isang full charge masasabi kong sulit na rin kahit papano. At pagdating naman po sa kanyang battery life expectancy o yung pinakabuhay ng baterya niya po, ayon po kay Yadea ay kaya po nitong tumagal up to 500 charging cycles. Kumbaga kung araw-araw mo i-charge yung battery nito, that was equivalent into 500 days na itatagal po ng battery life nito. Pag-usapan naman natin yung kanyang mga parts. Sa suspension niya po sa harapan, ito po ay naka-equip ng telescopic fork, habang naka-twin shock absorbers naman po ito pagdating sa likuran. At pagdating naman sa kanyang braking system, ang kagandahan dito ay pares na rin pong equip ng hydraulic disc ang preno nito harap at likuran. Kaya naman pagdating sa braking power, hindi ka rin mapapahiya dito sa electric scooter na ito from Yadea. Wala itong ABS pero meron naman itong CBS, yung tinatawag na combi brake system. Ibig sabihin kapag na-reach mo yung 70% braking power nito sa unahan, sasama po ng 30% naman yung preno nito pagdating sa likuran. By the way, meron na nga rin po pala itong TCS or traction control system. Ayan po kay Yadea. Isang braking features nga po na mapapakinabangan natin, lalong-lalo na sa mga malulubak na kalsada. At para naman po sa iba pa niya mga features, naka-LED na po lahat ng mga ilaw nito from turn signals, daytime running light up to headlight, at hanggang sa pinaka-taillight po niya. Kaya naman kung mga matitingkad na ilaw lang din ang hanap mo sa isang electric scooter, pasok na pasok itong GT80 from Yadea. Naka full LCD display ang instrument panel, meron din napakalawak at very spacious na footboard. Na kahit paano marami rin tayong gamit na mailalagay sa gitna nito. May underseat compartment na marami ka rin mailalagay na gamit at half-face helmet na medyo maliit ang shell. At ang kagandahan dito sa electric scooter nito, lalo-lalo na sa underseat compartment niya, meron po nakadedicate na lagayan ng reserbang baterya. Ito po yung sinasabi kong lagayan ng secondary battery nito. At dagdag pa ni Yadea e-scooters po, ito pong pinakabagong GT80 po nila ay isa pong waterproof e-scooter na mayroon pong rate na IPX7. Ibig sabihin lang po nun, kahit sa mga matitinding ulan hindi mag-short circuit yung mga electric wirings nito. At higit nga po sa lahat ay waterproof na rin po ang battery nito. Ibig sabihin kayang-kaya mong lumusong sa baha nang hindi mo inaalala yung battery nito. What I mean is yung mga mabababang baha lamang po. Kaya naman kahit sinabing waterproof itong e-scooter na ito, nasa sa atin pa rin yan o nasa pag-iingat pa rin natin yan as a owner kung paano natin gamitin itong electric scooter na ito. At meron na nga rin po pala itong features na phone connectivity via Bluetooth upang mas lalo pa nating ma-monitor yung mga kalagayan nitong electric scooter na ito, lalo-lalo na po yung lagay po ng battery niya. And last na features nga po na meron itong GT80 from Yadea, meron na rin po itong built-in charging port na naka-USB ready na. Dako na tayo sa kanyang dimensions, meron po itong overall length na 1,966mm, overall width na 713mm at overall height na 1,333mm. At pagdating sa kanyang seat height, meron po itong 157cm, habang ang kanyang ground clearance naman po ay 133mm. At napakagaan nga lang din po nitong e-scooter nito mula kay Yadea na meron lamang pong 85 kilograms kung hindi po kasama yung secondary battery po nito. At yan nga po yung motor specs, battery specs at ilang mga features nitong pinakabago Yadea GT80. Kaya naman alamin na natin yung cash price at installment price po nito dito sa Yadea 10 Ave Caloocan as of August 2026. Okay, so proceed na tayo sa cash price at installment price po nito pinakabagong Yadea GT80. Magkano po ba ito dito sa Yadea 10 Ave Caloocan as of August 2026? So para po sa cash price niya mga mods, ito po yung nagkakalaga ng 118,000 pesos. So, unit price pa lang po yan, hindi pa dyan kasama yung LTO registration at insurance mga mods, no? So, meron lang tayong additional para doon sa mga charges na yun. And then, pagdating naman sa installment, so, pwede nyo itong kunin as installment dito sa Yadea via home credit or credit card po.
So kayo na lang ang makikipag-undahin po kay Yadea e-scooters 10 Ab Caloocan para kung sakaling gusto nyo itong kunin as installment. Ayan. So yan po yung cash price itong pinakabagong Yadea GT80 dito po sa Yadea 10 Ab Caloocan. So as of August, meron po nag-iisang unit dito na color white. Ayan. So, pero kung magpapareserve kayo at gusto niyo ng ibang kulay, make sure lang na makapag-message kayo sa Facebook page nila. Ito po yung Facebook page nila para lang kung sakaling malayo pa kayo at naghahanap kayo nitong Malamax Scoot style na e-scooter po ni Yadea. At least alam niyo na kung saan kayo magme-message. So bago ko tapusin itong vlog na to, mga boss, gusto ko magpasalamat sa mga personnel dito sa Yadea. Kaya una-una kay Sir Chris, kay Sir Raymart, and then kay Ma'am Nash na nag-assist sa atin para i-vlog itong pinakabagong Yadea GT80. Ayan, so abangan nyo pa yung mga susunod na electric scooter vlogs natin sa ating YouTube channel dahil magpipicture na rin tayo mga mas ng mga electric scooter. So hindi na lang mga motor yung ipipicture natin sa ating YouTube channel. So stay safe, ride safe always.